Habang pinagmamasdan ko siya na inosente, walang kamalay-malay sa kung ano nangyayari sa kanya, nalulungkot po talaga kami na kailangan niya pong pagdaanan yun. Nung nagpunta na po kami sa heart center, nanghingi ng advice po, yung pinakamagandang solusyon po talaga ay maoperahan po siya sa puso at takpan po yung butas sa puso niya. Lalo na po kasi masyado pong malaki yung butas para sa edad niya po na 3 months. Malungkot po ako, magulo po yung isip namin nun eh. Ano bang nagawa ko? Kasi hindi po ganun kadali na pagdaanan din po namin bilang magulang at bilang first time na nanay po. Sinabi naman po ng doktor na hindi pa rin po nila mabibigay sa amin yung 100% na magiging okay siya. Kaya talagang hangga't hindi po siya naooperahan, nangangamba po talaga kami. Patuloy po kaming nag-iisip ng kung ano-ano din po, pero nagdadasal pa din po kami. Bago po mangyari yung operasyon, nabigyan po kami ng quotation na naghahalagang 800,000. Di rin naman kami mayaman para makapag-produce po agad ng ganong kalaking pera. Nung nalaman ko po to, ang una pong pumasok sa isip ko na po nang lalapitan ko po ay si Kagawad Nino Junicio po at si Kapitan Cesar Junicio po ng Barangay Ramon Magsaysay. Ilalapit po kami kay Congressman Arjo Atayde po. Nabigyan po kami ng tulong para kay Baby. Pumunta po ako sa office ni Kong Arjo Atayde. Una po, 100,000 pesos po. Bali, nung bumalik po kami sa opisina ni Kong Arjo at sinabi ko po na malaki pa yung kulang namin, binigyan po ako ng karagdagan pang 100,000 pesos po ulit. Total na 200,000. Nung natanggap po namin yung tulong mula kay Kong, sobrang saya na po ng puso din namin noon at nabawasan po yung iniisip namin. Kasi siya po yung unang nagbigay sa amin ng pag-asa po. Nakapag-down payment na po kami, nabigyan po kami ng schedule, inadmit na po kami agad nung meron na po kaming down payment. Ng November 2 po at mamonitor po kasi siya 2 days, bali November 4 pa po yung surgery niya po. Nalulungkot po talaga ako at natatakot para sa pagdadaanan niya. Pero kasi syempre pag nanay ka po, dapat malakas po yung loob mo at hindi mo pinaparamdam sa kanya na mahina ka. Kasi nakikita mo rin sa anak mo na malakas siya. Marami pong risk, lalo na po baby siya. Anytime pwede siyang mag-collapse, anytime pwede siyang mag-bleeding, magka-infection. Ayun po yung mga risk po na hindi po basta-basta nawala sa isip ko nung gabi bago siya operahan. Habang naghihintay po kami, takot na takot po kami, syempre kinakabahan po kami kung ano po mga pwedeng mangyaring susunod. Lalo na po hindi po namin siya nakikita at hindi rin naman po namin alam yung actual na nangyayari po sa loob ng operating room. Nagdadasal po kami at patuloy po yung pagkapit namin sa Panginoon po dahil siya lang din po yung makakatulong sa amin sa mga ganong sitwasyon at oras. Kinabahan pa kami kasi lumabas po yung doktor at sinabi na yung butas po ay mas malaki pa dun sa nakikita namin. Mas malaki pa siya sa actual. Bali, ang estimated lang kasi namin 0.3 to 0.7. Pero nung operasyon na, umabot po siya ng 1.2 cm po. Bali, malaki po talaga yung diferensya. Kaya napuno po kami lalo ng takot nun at pangamba kung kaya pa ba, ganyan po. Kasi medyo malakas na rin po yung pressure sa baga niya. Pag ganun po kasi, minsan hindi na inooperahan pag sobrang lakas po ng pressure. Pero dahil nandun na po siya sa operating room at patuloy po kami nagdadasal, nagpatuloy po at successful po na naitawid po matapos ang 3 oras. Habang minamasdan ko po siya noon, nalulungkot po ako na napagdaanan niya po yun, pero masaya din po dahil hindi po kami pinabayaan ng Panginoon po. Nung nagkaroon po ng komplikasyon, nalungkot na naman po kami kasi successful na po yung operation eh. Tapos biglang ito na naman po, may problema na naman po. Nagkaroon siya ng infection sa dugo, tapos malala pa po. Kaya nag-isip na naman po ako kung makakayanan pa ba ulit.
Naawa po ako nung time na yun kasi kailangan niya na pong pagdaanan ng iba't ibang test. Marami pong turok yung ginagawa sa kanya. Ilang beses po siyang kinuhanan ng dugo. Nahihirapan po siya sa bagay na kada kukuha na siya ng dugo, talagang nasasaktan po siya at nahihirapan po kasi hindi po basta-basta nakikita yung ugat sa baby. Tapos, ina-antibiotic din po siya. Makikita mo rin po sa kanya na nahihirapan po siya dun sa mga nakakabit sa kanya kasi dun po dumadaan yung mga antibiotics. Talagang may iyak ka eh. Sabi mo na sana ikaw na lang eh. Na sana ikaw na lang yung natutusukan, nakukuha na ng dugo. Kasi yung bata naman kahit hindi nila masyadong iniinda yung pain, makikita mo sa kanila na nahihirapan sila, hindi sila nakakagalaw ng maayos po. Kaya talagang bilang nanay, masakit po sa akin, sa amin mag-asawa. Sa mga ganong sitwasyon po talagang kailangan mong lumaban eh, kasi nasimulan na po yun eh. At talagang kailangan mo lang kumapit sa Panginoon kasi sa mga sitwasyon na hindi mo na alam kung anong gagawin mo at kung anong pwedeng mangyari. Naging bill po namin sa ospital, talagang tumaas na po siya bigla. Kasi tumagal po, bukod sa tumagal siya sa ICU, tumagal din po kami sa ward. Marami pong naging charges, mga professional fee po ng doktor na dagdagan. Hanggang sa yung bill po namin, umabot po siya ng 1.3 million po. Ito na ang aming 1.3 million baby. Si Baby Risa Tiara. Masayang-masaya na po talaga kami ngayon kasi wala na po kaming iniisip at pangamba kung na pwedeng may mangyari sa kanya anytime kasi alam namin okay na po siya. Lalo na po ngayong Pasko, di ba? Okay na po, wala na pong masyadong iniisip, ganun. And ito po yung pinaka magandang blessing na natanggap namin ngayon to. Magandang umaga po. Hello po. Hello po. Magandang umaga po. Staff po ako ni Congressman Arjo Atayde, si Kaloy po. Hello po. Kumusta naman po siya? Okay naman. Hello po. Merry Christmas po. Meron lang po kaming dalang regalo galing po kay Congressman Arjo Atayde. Unting pamaskong handog lang po siya. Tapos kamusta naman po yung parang status niya? May check-up pa siya, follow-up or... Po ngayon po, since bagong surgery pa lang po, madalas pa po yung follow-up niya. Tsaka matataas pa rin po yung gamot niya. Kasi yung pag-pump ng puso, hindi naman po basta-bastang kailangan baguhin. Unti-unti lang po babawasin yung dosage. Parang inaaral pa po ng katawan niya yung bagong puso niya po. Pero totally okay naman na po siya, no? Opo, To be very ano. okay po talaga siya. Bali, ilang buwan na ba siya? Ano po, bali 6 months po siya ngayon. Nung in-open heart surgery po, 5 months. 5 months. Opo. Medyo nagbo-bluish yan nun. Opo. Lalo na kapag, hirap huminga. Opo, Diba? gano'n. Mabilis yung hinga niya ngayon. Ganun. Nawala na po. Buti naman. Hindi pa rin kayo nakalimutan. Nagpadala pa rin ng pang-Christmas nyo. Opo. Yan. Kaya ito, may pang Ayan. May apple. Oh. Ito po. Laki din ang inaabot ng operasyon niya. Opo, umabot po ng 1.3. 1.3 million yan, di ba? Opo. Oo. Wow. Magagamit niya po talaga. So, pagdating kay Kung Adjo, hindi pera pinag-uusapan, kundi kaligtasan. Opo. Di ba? Totoo po. Lalo na bata. Opo, Angel tsaka yan. sobrang bilis po kasi wala pang 1 linggo nabigyan kami agad kasi biglaan din po yung admission niya eh. Merry Christmas po and Happy New Year po, Merry Christmas. Opo, Ha? thank you po. Mula sa barangay, tsaka sa puso
Saka sa pagmamahal ni Kong Arjo sa atin, ha? Kung Arjo and syempre sa Mother Council po namin sa Barangay Ramon Magsaysay at sa mga staff po, talagang sinadya po kami dito para sa baby po namin. Simula, umpisa hindi pa siya na-opera. Hanggang ngayon na natapos po yung operation po ni baby. Merry Christmas and Happy New Year po. Talagang masayang masaya po. Kasi tapos na po yung mga pagsubok sa amin. Maraming salamat po sa mga tumulong at nagtulong-tulong kay baby na mga party list, sa mga senators, Office of the President, at higit sa lahat kay Congressman Arjo Atayde na unang nagbigay sa amin ng pag-asa at ang nag-ambag ng pinakamalaki sa 1.3 million pesos na baby. Thank you po! Wish namin ngayong bagong taon ay yung lumaki siya ng normal at malusog na bata. Lalo akong magsisikap ngayon 2026 sa trabaho. Nagpapasalamat po kami higit sa lahat po sa Panginoong Diyos po natin na nagplano at nagresolba rin po ng aming sitwasyon po ngayong 2025.